Nor Sagaray, magandang hapon po sa lahat po ng mga Espinol family. No, mga men in uniform po natin, magandang hapon po sa inyong lahat. So mga kapatid, no, let's welcome our Regional Director all the way from Caraga Region, si Brother John Juanite. Bro, ikaw muna dito. Para mag-ano muna ako. Muli, magandang hapon po sa inyong lahat, ano? Okay, so yung mga kasamahan natin nandito pero hindi niyo sila makita sa likod ngayon kasi isa-isa kaming magsasalita. So, ayun. Yung lahat talaga makapagsalita din sila ngayong araw na ito. Muli, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, sa lahat ng mga viewers nasa page natin kasi nasa live po tayo ng Real Witness account at saka sa page ng DGP, no, sa Divine Government of the Philippines. Nung nakaang buwan yata yun, bro, nung nandito kami ng Davao. Last July. Ito yung pangalawa na nakabalik kami dito sa Davao City, no? Sinabi kanina ni Bro Isagani na kasama natin yung ibang mga kasamahan, mga advocates ng DGP. Nandito po kasama yung Regional Director ng NCR, saka yung isang City Coordinator ng Muntinlupa, no? Ayun, kami galing sa Surigao del Norte. Kasama ko rin si Brother Jumar Danyas from Surigao, no? So, unang-una binabati ko ang lahat ng mga advocators ng, of course, Surigao del Norte kasi andito na tayo. Kaya Caraga, Surigao del Norte, Dinagat Province, Surigao del Sur, Agusan Norte at saka Agusan Sur. Ayan, yun po yung wino-workout natin dito sa area ng part ng Caraga Region. Okay? So, muli nating ipinapaalala sa inyo yung main objective ng DGP. Kasi yung pinapaliwanag, unang-una nga pala, pasalamat tayo sa main advocator ng DGP, of course, Pastor Isagani Mangkal, no? Dahil sa pagkakataong ito, siya talaga yung naghihikayat o nag-initiate na ganapin itong DGP na programa. No, so, sa lahat ng mga viewers natin from local and international, kasi marami na tayong mga advocates na nasa ibang bansa, lalong-lalo na mga OFW, no? So, kasama na rin yung mga command center natin na nasa ibang bansa. Okay, so papaliwanag lang po natin yung main objective ng DGP. Okay, kasi ganito yon. Maraming nag-a-advocate ng DGP, pero yung halos lahat na nag-a-advocate, yung sinabi kanina ni Pastor, ay gusto nilang ipatupad ito doon sa mga grupo nila or organization nila. Kasi nga daw, yun, divine government na sila. Pero ano nga po pala yung totoo talagang divine government? Kaya ang main objective ng DGP, regardless kung anong sikta mo, anong relihiyon mo, o anong denomination mo, ano ang tribo mo, regardless of culture and tradition, regardless kung ano man ang paniniwala ng bawat tao or bawat grupo or individual, the way of salvation, hindi yan issue dito sa DGP. Ang main objective is unity. Pagkakaisa ng bawat grupo
regardless kung ano ang pangalan ng inyong grupo. Yun po yung main objective ng DGP. Okay, so ibig sabihin po, kung nasa ang grupo mo ay ganito yung pangalan ng denomination mo, willing po ang DGP na makipag-isa sa inyo. Bukas po ang DGP sa oportunidad ng pakikipag-unite sa inyo. Okay, so ngayong araw, nais po naming ipaalam sa inyo na ang DGP ay nasa na tayo. Marami kasi mga nagtatanong kung anong level na ba ang DGP ngayon? Ano na ang status ng DGP ngayon? So sabi nga ng mga advocator na ito ay agenda ng Panginoon. Sabi nga ng Biblia, mapalad ang bansa kung ang Diyos ay ang kanilang Panginoon. So ibig sabihin, lahat ng ini-enhance lalo ang programa ng DGP, no? So naka-inline ito sa salita ng Diyos, lalong-lalo na dito sa standard natin yung Bible. Kaya kanina pinapaliwanag ni Pastor Isagani kung saan nagmula itong DGP at ano ang patutunguhan nito. Ayun, so ngayong araw, patuloy ang sina-challenge namin yung nasa iba-ibang grupo na magkaisa na tayo para isulong ang dibino gobyerno dito sa bansang Pilipinas. Ang totoong dibino gobyerno ay gawing saligang batas ang batas ng Diyos. Okay, yun po yung context ng Divine Government of the Philippines. Muli, lahat ng mga lahat ng mga advocates ng DGP nationwide ay patuloy niyong ipanalangin ang lahat na ginagawa, lahat ng plano ng DGP, lalong-lalo na sa mga leader na patuloy na gumagawa ng mga hakbang para sa lahat ng mga naniniwala sa DGP. Okay, so ngayong hapon na ito, maririnig nyo rin yung mga kasamahan natin kasi tuloy-tuloy na ito siguro next week or next month, baka nandito na yung ibang mga regional director din from Luzon, Visayas, Mindanao. Yung mga nagtatanong dyan na regarding sa funds, kasi yung iba akala nila walang patutunguhan ito dahil alam naman natin yung takbo ng politika kailangan talaga ng pondo. So sa sinabi nga natin na yung DGP ang main na people behind nito ay siya. Kaya hindi kami nawala ng pag-asa kung provision lang naman ang pag-uusapan. Kaya undago na tayo kasi kaya nga nandito kami ngayon para sa isang layunin na para maipatupad or maipaalam namin sa mga tao na tuloy na itong DGP sa 2022. Ayun po. So ngayon babalik ko ito kay Pastor kung sino ang ayun. Okay, so ngayon ibigay ka Pastor. Okay, no? So salamat Bro John, yung regional director po natin sa Caraga region, no? Ito na po yung actual natin actual training na ito sa pagsalita dito sa harapan. Makikita po tayo buong sanlibutan, no? Hindi lang po Pilipinas, no? So tatawagin naman natin, no, yung kasama po ni Brother John all the way from Surigao.
no, si yung magiging leader po natin diyan po sa Bukas Grande, no. So alam natin na mayroon po siyang masasabi patungkol po sa divine government of the Philippines kasi based po sa kanyang experience, no. Sabi niya, based po sa kanyang experience, marami na din daw yung mga nag-recruit sa kanya for divine government as supporters, no, as leaders. So tingnan po natin ngayon kung anong pagkakaiba ng mga nag-recruit sa kanya na maging leaders po sa divine government din yung programa at dito po sa DGP natin. Tawagin po natin si Brother Jomar Danyas. Bro, ikaw naman. Magandang hapon sa lahat. Mga regional directors, lahat ng nasa Divine Government the Philippines. Galing pa ako ng galing pa ng Siargao Island pa talaga. From Maharlika Nation. Hindi. Galing ng Bukas Grande Island from Socorro. Ako po si Jomar Danyas. Binabati ko po yung mga kasamahan ko dyan. Yung talagang naghihintay lang buong Bukas Grande Island. Ano ba 'yon? Mga group, mga religious group. Iglesia Resalista Compañía de Jesus na lahat ay sumusuporta din 'yan. Wala na akong masabi, lahat ay hindi ko na sasabihin yung paano lahat ng gagawin o advokasya ng isang Divine Government of the Philippines na pinapalaganap natin ngayon. Lahat, ito lang sasabihin ko, hinikayat ko ng lahat na mapalaganap itong advokasya na ginagawa. Sabi nga ni Pastor na maraming nagprograma ng Divine Government. Sa akin, 3 na. 3 yung naghihikayat sa akin. Pero dito lang na advokasya ng Divine Government talaga na ito yung totoo. Dahil ito ay base biblically. Nice. Yung mga nag-ano sa akin, nako, hindi ko na lang sabihin kung paano, bakit. Kasi yun nga, wag na lang. Sa akin naman, paano natin gagawin sa ating mga nanonood sa buong mundo o sa buong Pilipinas? Anong misyon natin o anong gagawin lang natin sa ngayon na wala pa tayong hindi pa natin pagdating ng panahon siguro lahat ng buong lugar ng Pilipinas malagyan ng mga headquarters, opisina. Yes. Pero sa ngayon wala tayong magawa na anong gagawin natin sa ngayon kundi naka-live tayo, lahat high-tech na tayo. Anong gagawin natin sa ngayon sa umpisa kundi i-share lang itong programa kung saang sulok mang mayabot ng bansa natin. So, wala nang iba, lahat, isa, 2, 3 lang yung sasabihin. Basta maintindihan natin. Lahat tayo magkakaisa. Ito lang yung kung may transfer ko lang yung pag paniniwala ko, pananampalataya ko sa ganitong programa. Dahil paano natin mababago yung sistema ng ating gobyerno kung hindi natin subukan yung itong sistema natin ngayon. So, lahat ng nanonood programa, hindi lang kakilala, hindi lang pamilya, kundi sa mga hindi kakilala, lahat ng mga group chat natin, lahat ng kahit hindi natin ikahiya, hindi natin yun pag-alinlangan na i-share ito na napakagandang advokasya ng Divine Government of the Philippines na gagawin natin. Siguro wala
hindi naman hawak natin yung bawat puso. May mga ano talaga, may mga sarili tayong rights na maniwala tayo hindi, pero pagdating ng panahon siguro maintindihan itong lahat. Ito lang yung masasabi ko. Salamat and magandang gabi ulit. Gabi na eh. Si Brother Ruben. Magandang hapon sa lahat, no, sa lahat ng regional directors at advocators ng Divine Government of the Philippines at sa lahat ng viewers and listeners. Yun na nga po yung sinabi ni Pastor Sigani Mangkal. Magkaisa po tayo dito sa advocacy ng Divine Government of the Philippines na hindi lang sa sa isang grupo o anong sekta mo, kasi lahat nangangarap ng sa bawat sekta o grupo pinapangarap nila yung sinisigaw nila yung paano maging divine. Kasi lahat yan yung turo sa sa simbahan. Pero ito na po yung pagkakataon na hinihintay natin na ito yung hinihingi natin na pagkakataon na dalhin natin yung divine pagka-divine or divine law doon sa doon na sa pamalaan sa gobyerno talaga. Kasi kung diyan mo lang kasi patutupad diyan sa isang grupo o sekta, paano ka paniwalaan ng ibang grupo? So mas maigi talaga na dalhin natin yung utos o boses ng Diyos diyan sa pamalaan. Kasi ito na yung yung hope natin, pag-asa natin na mapatupad natin yung divine government. Kasi sa mga pangyayari ngayon sa kapaligiran, makikita mo sa kapaligiran natin, medyo magulo yung sitwasyon. Dito, ito yung opener para sa lahat. Itong divine government, ito yung eye-opener sa lahat na kailangan na talaga natin ng ng mga leader na may puso yung may puso talaga sa mahihirap, na dala-dala yung salita ng Diyos. Oo. Kasi hindi mo matatawag kahit may puso man siya, kung wala yung salita ng Diyos, hindi mo man matawag na divine eh. So ito na yung pagkakataon na calling all the attention of the all spiritual leaders or mga spiritual na lumabas na kayo, magkaisa tayo dito sa advocacy ng divine government, dahil ito na yung ito na yung panahon. Wala nang ibang pagkakataon, ito na yung panahon na may patupad natin diyan sa pamahalaan, sa ating saligang batas, ang utos ng Diyos para sa ating bayan. No? So, yan lang po ang masasabi ko, at papasa ko na rin sa kasamahan natin na si Bro Elpidio, Sir Bro John. Okay. Babalik lang ako saglit. Minabati ko nga pala lahat ng mga coordinators ng Deuterium sa Surigao del Norte, kasi may nagtatanong anong update daw. Ayan, nandito nga sa Davao. Lahat ng mga coordinators, mayroon tayong meeting pagbalik ko dyan para maganda yung personal yung update, no? Hintay lang kayo. Ngayon, ito po yung data natin, yung last na nag-live yung last week, Sunday, narinig nyo si Bro Elpidio Rosales. Siya po yung NCR or National Capital Region
na regional director. At isa po siya sa isa siya sa pinaka kasi siya sa operation eh. Nagpapasalamat kami sa Diyos dahil sa taong ito, hindi naman sa ang ibig kong sabihin na nagawa niya dahil magaling siya. Ang sarap pakinggan yung narinig ko yung mensahe niya last Sunday. Sabi niya, hindi raw siya nakarating dito kung hindi naman din daw dahil sa kanya. Ayan. So, ibig sabihin, itong taong ito may takot sa Diyos at may pusong naka-inline doon sa salita ng Diyos. Kaya nga, nagkatagpo-tagpo ang bawat isa para sa isang layunin nitong programa ng Divine Government of the Philippines. Kaya ngayong hapon nito, siya po ay magbibigay ng update kung ano po ang mga nangyayari na sa loob ng programa ng Divine Government of the Philippines. Please welcome Brother Elpidio Rosales. Hello mga Divinians, mga advocacy ng Divine Government of the Philippines, locally and internationally, lalong-lalo sa ating mga bagong bayani, mga OFW, yung ating mga regional directors, kahit yung iba doon hindi nagpaparamdam, puro nakamonitor kami lahat. Ang ating mga, yung NCR namin, 17 municipalities, cities, siguro may meeting kami pagbalik namin dyan sa NCR. Sa lahat po ng nanonood, nakikinig, ang mga members ng DGP na hindi talaga nagsasawa sa kapapanood kasubabay sa programang ito. Yung sa akin dito ngayon, yung update lang natin sa status ng DGP. Yung DGP po, next week, nasa Security Exchange Commission na yan, nakasa system. So, moving na po lahat yan. Sa dami naming mga meetings, from north to south, east to west, from Apari to Hulo, umaabot na po tayo sa 18 million na mga interesado sa mag-abot ba kasi sa Pilipinas kahit hindi pa tayo legally registered. Yung Islamic group, ang Bangsamoro po, nasa MNMI, sa Islamic group, na nasa 70%, naniniwala na sa DGP. Yung tribals sa 110 different tribes, 70% doon naniniwala na sa DGP. Yung mga spiritual religious group, 70% doon naniniwala na sa DGP. Yung malalaking mga religious group, INC, El Shaddai, yung kay Soriano, kay Villanueva, 70% po may nag-negotiate na ngayon. So, moving na po lahat yan. So, sa ngayon, pinag-usapan namin dito, nagpaplano, lahat po ng mga strategy, by virtual o traditional, pinag-uusapan na po, mayroon na tayo mga nakaprogram dyan. So, lahat po tayo, ang hinihiling ko ngayon, yung ating mga prayers talaga, yung panalangin, yung pinaka-tools ngayon sa ating lahat. Lalo ngayon, malayo tayo sa isa't isa. Lahat na po ng pagsubok, nalalampasan namin. Sa tulong po ng Panginoon, sa prayers namin dito. Ang next week talaga, nasa easy na lahat ang DGP. Nasa system na yan. So, December, ang system talaga sa SEC hanggang 15 lang yan, 17 ang tao dyan, wala na. So bago yan madumating yung pizza na yan, nasa system na yan ang DGP, yung tatlo nating asosasyon o company ang andyan na yan. So ako yung nagagalak din nga hindi ko inasahan sa mga hindi naman official yung mga meeting, kung napag-usapan lang, nag-activate agad ang buong grupo. Kaya naniniwala ako sa sinasabi ni Pastor Isagani Mankal, yung ating founder, na may magnet talaga itong DJP. Isang statement ko lang, lahat sumunod na.
Kaya yan talaga ang divine intervention. Naniniwala ako dyan kasi kahit meeting namin, talaga nasa committee yan ng Bangsamoro. Pag sinabi ko, nag-online kaya agad kami agad. Nandiyan na sila lahat, suportado na. Kasi sa dami kasing mga nag-propose, gumagawa ng divine government, wala talaga silang, number one, di pa sila panahon. At saka yung strategy nila, hindi sila biblical. So sila nag-aaway, kaya hindi talaga natuloy. Walang blessing. In short, walang blessing, walang guide. Walang guidance galing sa Panginoon. Pero tayo, isang meeting lang, lahat agresibo na, sumusunod na. Pero di mo maiwasan nga may magtatanong, ready na ba ang funds ng DJP? Normal pong tanong yan. Ang sagot kayo, mayroon na. Mayroon na yan. So, hinintay lang yung time. Kasi lahat po naman may proseso. May schedule. So, yan. Ang ating kailangan talagang perfect documentation. No wrong for mistake. Ika nga ng mga bank of here sa akin. We cannot afford any mistake. Yun talaga ang instruction. So, yun ang ginagawa namin ngayon. So, ang hinihiling ko sa lahat ng advocators, Divinians dyan, ang naniniwala sa DJP, more and praying. At mabuhay tayong lahat. Magandang gabi po. Okay, no? Maraming salamat po sa lahat ng mga nagbigay po ng kanilang mga mensahe. Hindi po, mga kapatid, ito nagkataon, no? Lahat po ito ay nakaprogram na sa Panginoon, no? Kaya nga sinasabi ko nung nagkita-kita kami nung last week, sabi ko nung like Brother Repidio and Brother Jerry Ringan at saka si Brother CJ, first time po naming nagkita last week, no? Pero kung tingnan natin yung samahan, parang noon na nung unang panahon na. Kaya nga sinasabi ko sa kanila, itong pagkikita natin, repetition na lang po ito sa mga spiritual na mga nangyayari noon. Kaya yung mga ninuno natin spiritually noon na nag-umpisa po ng divine government of the Philippines or dito sa Pilipinas na gusto nilang itatag, hindi po nila na ipatupad, kaya hinihintay na po nila yung mga grandchildren po nila, grandchildren. Kaya nga sinasabi po ni Dr. Jose Rizal, at ito po, at dito po sa ating panahon ngayon, yung katuparan niya na yung mga kabataan ang pag-asa po ng bayan, no? So tayo pong mga kabataan, ang pag-asa talaga ng bayan, hindi na po sinasabi diyan na yung mga senior citizen po, no? So pasensya po diyan sa mga medyo may taas na po yung edad, pero dito sa amin yung pinakabata dito, pinakabatanda dito 35 no? 35, 30 years, 20 years ago or 10 years ago. So actually mga kapatid, walang matanda o walang bata as long as ikaw ay gagamitin ng Panginoon. With the guidance of the Lord, magagawa mo talaga yan. Kasi marami din tayo mga nasa mga 70s, 80s ngayon na mga kasamahan natin, hindi lang po natin sila makikita. Pero once nasabihin mo po yung divine government sa kanila, parang magnet yan Kasi matagal na nilang yung iniintay pala, no? Kagaya nung isang araw, nung nakausap ko dito, si Brother Sunny, sabi niya, Pastor, ito na talaga yung hinintay na. Habang in-explain ko sa kanya po yung sistema po ng DGP po natin, tumayo siya at niyakap niya ako. Sabi niya, ito na talaga. Wala na talagang ibang totoong programa patungkol sa Dibino Gobyerno. Ito lang po talagang DGP. So mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, hindi po kayo nagkamali, no, sa pagnininiwala or sa pagsuporta po ng DGP. Asahan niyo po, mayroon po tayong magandang kinabukasan, hindi lang po sa inyo ngayon, lalong-lalo na po sa inyong mga kabataan, sa next generation po natin. Ito pong gagawin po natin alang-alang po sa ating mga next generation. Tayo po yung magiging idolo nila 10 years from now, 20 years or 50 years from now. Tayo po yung magiging idolo ng ating mga generation. Bakit po tayo maging idolo nila? Dahil tayo po yung nakaumpisa ng Dibino Gobyerno. Tayo po yung naging susi na itong bansang Pilipinas ay manumbalik sa Diyos, no? Tayo po yung magiging susi na ang lahat po ng Pilipino sa bansang Pilipinas ay makakakilala po sa Diyos at manumbalik po ang pananampalataya sa Diyos. Bakit po ko sinasabi dyan? Dahil po yung mga ninuno po natin before the Spanish time, yung paniniwala po nila sa Diyos na Ama, buong-buo po yun, mga kapatid.
Yung mga tribo po galing po sa 15, galing po doon sa kay Dato Ifugao, Dato Marikudo, Dato Puti, no? Yung tatlong dato na yun, tatlong journey po yun sila pinadala ng Diyos from Israel, magkaibang ano po, hindi po yun sila nagkasabay mga kapatid ng pagdating dito, pero isa lang po yung layunin nila. Nagiging binhi po sila ng Diyos mula sa Israel papunta dito sa ating bansang Pilipinas. At yun po sila ang pinangakuan ng Diyos na blessed are the poor, no? For they will inherit the kingdom of heaven dito sa ating bansang Pilipinas. Kaya po from Israel, pinapunta sila ng Diyos dito sa ating lugar upang sila po yung binhi. Bakit po sila pinapunta dito? Dahil yung kaharian ng Diyos na doon sana sa Israel itatayo, sila sana yung recipient time, pero hindi sila tinanggap ng kanilang mga leaders po community. So inilipat po ni Kristo sa isang bansa at yung mga tao naman doon na niniwala kay Kristo, inilipat din ni Kristo. Inilipat din ng Diyos kung saan bansa nilipat yung kaharian, inilipat niya din yung mga tao na yon. Generation to generation, hanggang dumating na po yung generation natin ngayon. Kaya sinasabi ko from 1521, no? From 1521 mga kapatid, before the Spanish time, lumad po yung gobyerno. Kaya 2022, babalik na po yan sa gobyerno po ng lumad. Okay? From 1521, before 1521, 2021, mag 500 years po yan. 2022, babalik na po yan. Tapos na po yung kontrata ng Spanish time. No? 500 years po yan. 1521 to 2021, 500 years po yan. Tapos na po yan, mga kapatid. Kaya po, babalik na po yung bansang Pilipinas sa totoong pangalan niyang Maharlika. No? Bansang Maharlika or bansang pinili ng Diyos, bansang ayon sa puso ng Diyos. Kaya ang unang magiging hari dyan sa bansang Maharlika na yan, yung taong pinili ng Diyos upang magpatupad po ng kautusan ng Diyos, yung mga kabalauran sa Diyos o iyahang mga tulmanan upang maunay sundon sa lahat po ng Filipino upang manumbalik po yung paniniwala ng mga tao sa totoong Diyos. No? Kaya mga kapatid, maraming salamat sa hapon na ito sa mga bisita po natin ngayon, sa mga nagbigay po ng kanilang mga mensahe. No? Ito po yung final training po namin mga kapatid. Dahil darating po yung araw 2021 na po next year, no? Ilang buwan na lang, ilang araws na lang, no? Days na lang. No? Mga ano tayo ngayon, 5. So mga 25 days na lang mga kapatid. 2021 na. So ito po yung layunin po ng DGP na halos po lahat ng mga regional directors o mga provincial directors ay magkakaroon po tayo ng preachers, no? No? So magkakaroon na po tayo, no, ng mga preachers. Kaya nga sinasabi ko dito na itong sinasabi po natin muna ngayon, more on spiritual pa ito. Okay? Kaya nga minsan nagtaka kayo, bakit si pastor puro spirit preaching lang, wala pa sinasabi diyan patungkol sa plataforma ng divine government. Mayroon na po tayo mga kapatid, programa, nakaabang na yan. Kaya nga, nung nag-usap kami ni Brother Elpidio, sabi niya, bro, yung lahat ng sinasabi mo na programa ng DGP, nakasulat na yan, nagawa ko na yan. 2014 ba yun, bro? Na-prepare na yan. Hindi pa kami nagkita. Nang nagkita kami ngayon, nag-usap kami patungkol sa programa po ng DGP na gusto nating ipatay, i-implement, sabi niya, nagawa ko na yan. Naging libro na yan. So, ganon po ang Diyos, mga kapatid, mag-prepare. No? Hindi niya ibigay yung burden sa isang tao. Ginadelegate niya po yung burden upang kumbaga magkatapok, no? Mag-teamwork upang matupad yung isang layunin po ng Diyos na magkakaroon po ng isang dibino, isang bansa na may takot sa Diyos. Kaya nga sinasabi niya ito po yung basahin ko po sa panghuli, no? Ito po yung sinasabi niya, Psalms 33 verse 12. Ito po yung sinabi niya, no? Kung ang mapalad po yung bansa, no? Mapalad po yung bansa na ang Diyos po ay ang Panginoon. Yan po yung sinasabi diyan, mga kapatid, no? Mapalad tayo, no? Bulahan ang nasod nga si Jehovah mao ang Diyos. Ang katawhan nga gipili niya alang sa iyang kaugalingong panulundon. So kitang mga Filipino, we are God's ears, no? Panulundon ta niya. Katong iyang unang panulundon, Israel.
Pero gisipyat man nila si Jesus dito. Mo nang kitang Filipino panulundon ta sa Dios. Basahin natin sa Tagalog. 33 verse 12, sabi niya dito. No? Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon, ang bayan na kaniyang pinili sa ganang kaniyang sariling mana. Limang kana. Hindi, wala na doon sa Israel. Nandito na yan sa ating bansang Pilipinas. Kaya mapalad po tayo dahil tayo po yung mga kunbaga mana ng Diyos, no? Ears ng Diyos. Kita ang iyahang panulundon nga katawhan mo nang diri ang Diyos kailangan ma-implement ang dibino gobyerno. Kung dili mang although sa Diyos mga kapatid, walang magic diyan, no? Kahit sabihin natin nandito ng Diyos sa Pilipinas, hindi niya pwedeng sabihin kay Presidente Duterte, "Oy, digong alis na diyan kay ipalit ko itong ano ko, magikon ta ka, ipuli na ko ni akong gipili." Hindi po ganyan mga kapatid. Kahit ang Diyos makapangyarihan sa lahat, may likha ng langit at lupa, pero kumbaga, may proseso yan. Kung anong proseso sa bansa na yan, yan dapat yung sundin. May proseso yan, di ba? Like for example, kay Jesus Christ. Si Jesus Christ, nakaprophesy na siya na magiging hari. Pero bilang anak ng Diyos, makapangyarihan siya. Hindi niya ginamit yung kanyang kapangyarihan na upang palitan niya agad si Herodes doon sa pagkahari. Hindi niya sinabi, "Herodes, alis ka na dyan dahil ako na ito. Ako na yung papalit sa iyo." Hindi po. Yung proseso po na sinabi ni Jesus dyan, yung proseso niya, nangampan niya yun siya, nag-campaign siya kung sinong maniwala sa kaharian ng Diyos. Yun yung way of campaign niya, nangangaral siya, nag-ayos siya ng mga masakiton, nagpakilala siya na ang gingharian sa langit, hadool na, yun po ang way of campaign niya. Kung yun po ang tatanggapin nila siya, 2033 AD, magiging hari gito siya. Moto yung kampanya. So atong gihimo karon, atong gi-campaign ang DGP upang ang mga tao makabalo nga kailangan na talaga ang DGP. So mga kapatid, maraming salamat sa ngalan po ng Alpha Omega, the Highest Kingdom of God, sa ngalan po ng Divine Government of the Philippines. Ito po yung programa talaga ng Diyos, no, sa ngalan po ng The Real Witness of the Living God, John the Baptist Gospel, the Tribes of Reuel, no? So maraming salamat, no, kay Brother Jerry Iringan, mga Iringan family diyan sa Muntinlupa, kay Mrs. Iringan, no, salamat dahil nakasuporta po siya mga kapatid sa ating programa ngayon sa DGP. So sa lahat po ng mga nanonood po sa atin, no, kay Brother Alfredo Faustino, bro, salamat. Kay Jenny Torres, salamat, no? Kay Brother Larry Umak, no? Bro, salamat. At kay Ma'am Rose Caliha, kay Brother Jubert Sanchez. Okay, no? So, ipag-pray po natin yung mga kasamahan ko. Si Brother Nick Kabigting, no? Nasa, number 1 po, si Brother Nick Kabigting na advocates po ng DGP all the way from United States of America sa Big Apple po, no? So wala pong imposible sa kanya. Asahan mo no, ni Brother Nick Kabigting na all the prayers, no, from DGP, no? At asahan po natin na ang Diyos po yung magiging instrument, ang Diyos po talaga yung magiging doktor niya, no, sa kanyang karamdaman. Kaya sa sinasabi ko, maniwala ka lang sa Panginoon, maniwala ka lang na mayroong divine government sa Pilipinas. Alam ko, konting pagsubok lang yan. That is God's calling sa iyo na upang po ay lubusin mo na po yung paniniwala sa DGP. Dahil alam ko po, sinabi dyan, "For whosoever believe on Him should not perish but have everlasting life." Yung dito naman, kung sinong maniniwala sa DGP, mga kapatid, asahan niyo po yung divine intervention and divine protection and divine healing na galing po sa Diyos. So, asahan mo, Brother Nick Kabigting, no? Idalangin ka namin sa bawat gabi na ikaw po ay makasurvive, no, sa mga karamdaman. Pagsubok lang po yan sa buhay, no? Kinakailangan lang po talaga ng Panginoon
na totoong pananampalataya at paniniwala, hindi lang po sa iyo, kundi sa buong pamilya mo. Hopefully po, yung buong pamilya mo ay maniniwala po sa Panginoon at maniniwala po na mayroong divine government na mangyayari dito sa lupang sinilangan po natin sa Pilipinas. So, salamat po sa lahat po ng nanonood, kay White Dabma, kay Brother Oliver Suelo, bro, salamat, no? Kay Ma'am Raquel Cabuberde dyan po sa bahay, kay Brother Ray Espinol, sa lahat po ng nanonood ngayon. Kay Ma'am Edna Campos, no, mga Waniti family dyan po sa Bukas Grande, no? Salamat, no, sa ating mga kasamahan dyan, no, mga Waniti family sa Bukas Grande, mga Rimulisan family, no, Inso family, and mga Kadot-Dot family dyan, no, mga Deuterium Coordinators, kay Ma'am Angelita Bulyo, maraming salamat po. No? Dito naman sa Davao, magandang hapon naman kay Brother Ambrosio, no, kay Arnel Tulabing at mga Mangas family. No, salamat. Kanyiti family. Kay Brother Bro Nick Mendoza, no, yung City Coordinators po natin sa Davao. Diyan po sa Bangkal, no, magandang hapon po or magandang gabi yung Vice President po ng TIADP, mga TIADP groups and company, no. Maraming salamat sa lahat po ng mga dato na nakasuporta at naniniwala na sa DGP ngayon. Sa 110 tribes, mga lumad, mga dato, balang araw magkita-kita na po tayo upang malaman na po talaga ninyo or mahihayag namin yung totoong programa ng Diyos alang-alang po sa mga katutubo. Okay, no, magandang balita 'yan, no. Lahat po 'yan. 1.5 million na mga tribo, no, tribes. Buong Mindanao lang 'yan, mga kapatid. Actually sa census po natin, mayroon po tayong 14 million, no, mga indigenous people. Lahat po, buong Pilipinas po 'yan. Mula Luzon hanggang Visayas, mayroon po tayo dito na ethnic groups, no. 110 tribes at mayroon po tayong 14 to 17 millions, no, mga IPs po na mga katutubo na naghihintay ng totoong pagbabago sa ating bansang Pilipinas. Kaya nga sinasabi nila, IPRA law is God's law. Kaya lang, hindi pa po natin makita dyan yung implementation ng God's law sa IPRA law kung hindi pa po divine government po yung implementor. No? So, paano maging divine po yung government natin? Pipiliin po natin yung divine people, righteous people, a man after God's own heart, from president, vice president, up to lowest position po sa local. As long as mga pinili po yan ng Panginoon, dyan po mga kapatid, matutupad yung divino gobyerno. Kaya maraming salamat sa hapon na ito. God bless us all. Ang lahat po ng papuri at luwalhati ay ating ibalik po sa ating Diyos na may likha ng langit at lupa, si Jehovah Adwata, si Allah, si Yahweh, si Yahweh, no, si Elohim, si El Shaddai. No, all the glory and honor belongs to Him. Salamat sa mga nanood dyan. Salamat. Yung mga IDs po natin, no, yung mga ano na ng mga ID form, hintay-hintay lang po kayo, may ginahintay lang po kami na konting panahon upang ma-plaster po natin lahat at ma-disseminate na po yung mga natapos na. Okay? Ilan yan? Libo yung pagawa ng ID. Ilan yung IP na tayo? So, hindi na talaga ito pagbaga hinay-hinay, pinaspasay na yun eh. Yung 1.5 million, ito lang kausap ko. Kaya na yun. Grabe, no? Parang magnet na eh. That's contribution ko lang. Yung LA, bro. LA. Thank you.
Ay, pero mo kami basit-basit. Ay, anak ko po. Bumulot ko na kasi. Masod mo bro? May famous na po. Oh, pinapang-isip. Ano yung blue ba po? Most now. Oh. Bakit nag-iksi, Pastor? Dalawang oras dito na. Like dog. Bakit ang iksi, Pastor? Ay, si Ma'am Rose Calio, pasingan na. Sa inyo, may iksi pa yun. Sa amin, mataas na yun. 2 hours na. Ito yung programa na ibalik sa beginning. Naging paradise. Kasi repetition eh. Repetition eh. Yung kanta na naka-energize. Oo. Pakinggan mo, no? Bro, yung kanta na naka-energize. Pakinggan mo. Sarap na yun. Ito, original Filipino. Oo. Dumahan sa wall ko.